Gagawa naman tayo ngayon quiz ng kimchi. Naisipan kong gumawa kasi sobrang hilig talaga namin dito sa bahay kumain ng kimchi, kaya sabi ko ako na lang gagawa kaysa bumili. Makakatipid pa, mas marami pa. Tapos ito, nabili ko to sa palengke. Nakamura ako kasi 5 kilos yung binili ko. Kasi pag 5 kilos to 10 kilos yung bibilin mo, medyo mura na lang ibibigay. Tapos sakto, kaka-deliver lang sa kanila nitong Baguio Pechay, kaya talagang fresh natin magagamit sa paggawa ng kimchi. Tapos ito, hinati lang natin to, tapos mamaya lalagyan na natin siya ng asin. Kaya natin siya ibababad sa asin mga kuys, kasi siya yung tutulong para maalis yung tubig nitong gulay, at siya rin yung tutulong para lumutong tong Baguio Pechay. Yan mga kuys, ibababad natin siya ng mga 2 to 3 hours. Yan, babalikan natin siya mamaya. Mas mamaya makikita nyo may tubig na babagsak din sa gulay na yan mamaya sa ilalim mga kuys. Yan. Tapos ito yung mga gagamitin natin, tapos i-prepare na natin yan para masimulan na natin tong paggawa ng kimchi. Maraming beses na nang gumawa ng kimchi mga kuys. Yung una, sobrang anghang, tas medyo matamis. Kasi yung ginagamit ko dati nung hindi ko pa talaga siya inaaral masyado, yung gochugan paste ba, yung kulay pula. Yun lang nilalagay ko, tapos nilalagay ko na ng Korean chili flakes. Tapos yun na. Tapos ito ang gagawin kasi natin ngayon. Talagang ako gagawa mismo nung mga base o paste na gagamitin sa kimchi. Yan. Yan yung kanina after 3 hours. Yan. Nakita nyo may bumaba yung tubig dun sa ilalim. Ibig sabihin nalabas na ng asin yung tubig dito sa gulay. Yan din magpapalutong talaga mga kus yan. Tapos yun ito, gumamit tayo labanos dito. Hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba nung mga ginagamit na, syempre Korean radish yung ginagamit nila. Medyo mataba na pabilog yun sa atin kasi dito sa Pilipinas siya medyo pahaba. Tapos yung ginamit din nating Baguio Pechay, meron tinatawag din ng Korean cabbage na yun talagang ginagamit nila sa kimchi. Nabibili yata yun sa mga Korean stall. Pero ako, ito yung ginamit ko talaga yung sa atin, yung mga native nating gulay. Tapos ito yung gagamitin natin pang tamis. Gumamit tayo ng mansanas at peras. Yan. Tapos mamaya yan ay gigilingin natin yan hanggang maging paste yan. Yan yung magiging parang pantamis natin doon sa, ito yung nagpapasikat siya. Di mapakoy. Sana maputol yung apple, yung mapakoy yan. Tapos dati nung gumagawa rin ako, napapasobra ako sa paglagay ng bawang, luya, tsaka sibuyas. Kasi kala ko pag mas marami yun, mas masarap. At talagang nung pag na-ferment na namin ng ilang araw, ang anghang niya talaga sobra. Kaya ito, medyo sinaktuhan ko lang yung paglagay ng 3 aromatics na yun mga kuys. Sinunod natin tong leeks. Yan, yung maliliit. Pwede rin yung malalaki dyan, masarap din yun mga kuys yan. Yung iba, naglalagay rin sila ng pipino dito pero ako ayoko kasi parang masyado siyang matubig yan. Tingnan nyo mga kuys, pag nababasyatan nyo. Diba, hindi siya agad napuputol. Oh. Ang ganda ng texture niya mga kuys. Tingnan nyo. Antigas, tas yung malutong siya. Yun yung maganda pagka pagka binababad nyo ng 2 to 3 hours sa asin. Yan, tapos tatanggalin lang natin gitna kasi matigas yun. Tapos iwain lang natin doon ng saktuan laki. Yung ginagawa ko dati, buo, parang pinapahid ko lang doon sa bawat dahon niya. Goods din yung kaya lang pagka kakainin ng hirap puputol-putulin pa. Yan, tapos gumamit tayo doon ng glutinous rice. Yun yung gagamitin natin parang pang-base natin. Niluto lang natin sa tubig, tapos hanggang makuha natin ganung texture. Yun na yun. Yan, tapos lalagyan na natin itong Korean chili flakes. Yan, nasa atin naman kung gaano natin kangang gusto, yun ilagay natin. Tapos ilagay na natin ito. Yan yung giniling na or binilender nilang pears at mansanas. Sinunod na rin natin yung mga luya, bawang, sibuyas doon. Ito sa akin, naglalagay ako ng alamang mga kuys. Hindi ko lang alam kung yung iba naglalagay. Tapos lagay tayo ng parmesan sugar. Yan, tapos lagay na siya ng parmesan. Pero asukal yung konti. Tapos lagay tayo ng patis. Yung alamang pala na nilagay ko doon mga kuys, hindi yun yung maalat ha. Yun yung fresh. Yung wala pa talaga siyang asin. Yun. Hindi ko alam kung lahat naglalagay nun. Ako kasi napanood ko lang dun sa isang Korean na medyo matanda na siya. Talagang authentic yung ginagawa niya. So yun yung ginaya ko. Tapos mga kuys, make sure nyo mabanlawan maigi yung Baguio Pechay. Kasi diba ang dami natin nilagay na asin dun. Talagang banlawan yung 3 hanggang 4. Yung talagang alam nyo na mawawala na talaga yung alat nun mga kuys. Kasi sayang naman yung gagawin natin kimchi kung maalat, diba? Kasi lasa talaga nito maasin na manamis-namis eh. Kasi nalo na natin base dun sa mga gulay na hiniwan natin kanina. Yan ang unang step dyan mga kuys. Nahalo-haloy na natin dyan. Tapos pagka nahalo natin maigi na yan, tsaka natin dyan ilalagay dun sa Baguio Pechay na hiniwan natin mga kuys yan. Ganun lang kasimple mga kuys. Sobrang basic lang talaga. Hinati ko lang sa 3 kasi ang liit lang ng mga bowl na gamit ko. Pero kung may malaki, mas maganda para isang haluan lang mga kuys yan. Tapos kung isang pinaka-importante dito, yung pagpe-ferment nyo. Ako ginagawa ko dito, 3 araw talaga itong nasa labas. Kumbaga ilalagay ko siya sa isang lagay na nakasil talaga siya ng maayos. 3 araw siya sa, lalagay ko lang siya sa may yung hindi naarawan or hindi nainitan. Tapos after 3 days, lalagay ko na siya sa rep. Goods na yun, pwede na siyang kainin mga kuys. Nakagawa tayo kuys ng simpleng kimchi. Ito nga pala si Peach, ang aming bunsong aso. Salamat!